Maligayang panonood po ka-recap. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang true story war action movie na may pamagat na Legions. Kaya sit back, relax, at simulan na natin. Sino ang mag-aakala na para lang makatakas sa army, 5 araw na siyang tumatakbo sa gitna ng kagubatan? At sa likod niya, walang tigil siyang hinahabol ng 3 Russian soldiers. For the past 5 days, para lang silang naglalaro ng isang peligrosong hide-and-seek ni Josek, kung saan kailangan niyang talunin sa diskarte ang mga pursuers niya sa madilim na gubat. Pero kung kailan malapit na siya sa Russian border at matitikman na sana ang kalayaan, doon pa siya namataan ng mga alertong sundalo. Agad na naglabas ng combat knives ang mga Russians at walang kaabog-abog na sinaksak ang kaliwang binti ni Josek. Ayaw pa ring sumuko ni Josek, pinilit niyang tumayo para tumakbo ulit, pero bigla siyang sinalubong at itinumba ng isang mabilis na warhorse. Wala nang nagawa si Josek kundi ang mawalan ng pag-asa nang gapusin siya ng mga sundalo. Goodbye freedom. Habang kinakaladkad siya ng mga Russians pabalik sa pinanggalingan nila, akala ni Josek ay katapusan na niya, pero biglang kumanig sa kanya ang swerte. Habang naglalakad, nasalubong ng mga Russians ang 3 lalaki. Yung 2 sundalo sa harap, dumaan lang na parang walang napanood, pero yung nasa likod na siyang may hawak sa tali ni Josek ay mayabang na bumangga sa isa sa mga lalaki. Sa isang iglap, hinablot ng lalaki ang tali at bago pa man makalingon ng Russian, mabilis itong binaril at napatay. Hindi pala sila basta-basta ng mga taga-baryo, sila ay mga Polish resistance fighters. Pagkarinig ng putok, rumisponde agad yung 2 pang Russian soldiers, pero nang makita nilang nakatutok na ang baril ng 3 guerrillas, alam nilang talo sila sa dami, kaya kumaripas na sila ng takbo, bit-bit ang bangkay ng kasama nila. Dahil dito, nailigtas si Josek at dinala sa guerrilla camp. Pero dahil isa siyang deserter, tingin ng lahat sa kanya ay isang duwag, mahina at walang silbi. Walang gustong makipag-usap sa kanya kaya hirap siyang makisama. Habang mag-isa siyang kumakain ng lunch, biglang sumulpot sa likod niya ang leader ng mga guerrillas. In-invite siya ng captain na sumali sa resistance para lumaban kasama nila. Kahit na Polish din si Josek, tumakas siya sa Russian army dahil sa totoo lang, ayaw niya sa gulo at galit siya sa gyera. Ngayong malaya na siya, bakit naman siya papasok sa panibagong laban? Pero sabi ng captain, kung matatalo mo ang tauhan ko, palalayain kita. Wala nang choice si Josek kundi lumaban para sa kalayaan niya habang nakapanood ang lahat. Binigay niya ang lahat ng lakas niya pero masyadong magaling ang kalaban. Ang ending, nauwi ang duel sa isang bugbugan kung saan kawawa si Josek. Lalong naniniwala ang lahat na isa lang siyang loser at duwag. Dito na lumapit si Tadeus, ang lalaking nagligtas sa kanya kanina at binato siya ng sapatos. Sabi niya kay Josek, bilang isang Pole, dapat kang lumaban para sa kalayaan ng Poland. Kaya naman, napilitan si Josek na sumali sa Polish guerrilla unit. Shortly after, natanggap na niya ang kanyang weapon, isang maliit na fruit knife. Ang naging daily tasks niya, magbalat ng patatas, maghugas ng gulay, mag-scrub ng mga pinggan at maglinis ng malalaking kawa sa kitchen ng camp. Makalipas ang ilang araw, maagang nag-empake ang buong grupo para pumunta sa lodge. Plano nilang maglunsad ng isang malaking uprising doon. Mula sa pagtatago sa dilim, ngayon ay isa na silang ganap na marching rebel army. Si Josek? Ayun, nasa likod lang ng wagon at walang tigil pa rin sa pagbabalat ng patatas habang naglalakbay. Kinabukasan, napalaya ng mga rebelde ang isang maliit na bayan na binabantayan lang ng iilang Russian soldiers. Sa gitna ng selebrasyon, kinuha ni Josek ang pagkakataon para dahan-dahang tumakas. Plano niyang pumunto sa train station para makauwi na diretso sa kanila. Pero pagdating niya sa square malapit sa istasyon, nakita niya ang isang rebel soldier na nakahandusay at dumadaing sa sakit. Dahil sa busilak na puso ni Josek, nilapitan niya ito para tulungan pero biglang nagkaroon ng putukan.
Nagulantang si Josek kaya agad siyang nagduck para magtago. Katabi niya ang isang babaeng may kargang baby. Biglang may isang putok na namayani. Tumagos ang bala sa pader at tumama diretso sa babae, dahilan para mamatay ito agad. Sa harap ng karahasang ito at sa pagkamatay ng isang inosenteng sibilyan, dito na nagliyab ang galit sa puso ni Josek. Nang marinig niya ang iyak ng baby sa bisig ng namatay na ina, hindi na napigilan ni Josek ang galit niya. Tumayo siya, fury burning inside him, at nagsimulang umikot para i-flank ang Russian sniper na nagtatago sa taas. Sakto naman na narinig ng ibang rebelde ang putukan, kaya rumisponde sila sa square at pinaulanan ng bala ang mga Russian sa tower. Dahil sa gulo, kinuha ni Josek ang pagkakataon para dahan-dahang gumapang papasok sa tower. Dito na niya inilabas ang maliit na fruit knife, yung mismong kutsilyong ginagamit lang pambalat ng patatas, at habang distracted ang Russian officer, mabilis siyang sumugod. Pero dahil maliit lang ang kutsilyo, hindi agad namatay ang opisyal. Sa bilis ng reflexes ni Josek, sinipa niya ito ng malakas, kaya pareho silang nagpagulong-gulong pababa ng hagdan. Napin ni Josek ang mabigat na katawan ng Russian officer, pero nakakuha ng buwelo ang kalaban at sinakal siya ng mahigpit. Hirap na hirap si Josek at hindi siya makawala. Pero sa kritikal na sandaling yun, naalala niya yung fruit knife na nakatarak pa rin sa likod ng opisyal. Gamit ang huling lakas niya, hinila niya palapit ang officer at paulit-ulit na hinampas ang handle ng kutsilyo gamit ang kanyang palad para lalo itong bumaon. Sa wakas, nalagutan din ng hininga ang kalaban. Agad na hinablot ni Josek ang pistol sa belt ng officer at tahimik na umakyat. Sa taas ng tower, nakita niya ang isa pang Russian soldier na walang tigil na pamamaril sa mga rebelde sa ibaba. Without hesitation, kinalabit ni Josek ang gatilyo. Hindi agad napatay ang sundalo kaya tinangkapan itong tumayo, pero binaril siya ulit ni Josek bago tuluyang itinulak palabas ng tower. Pagkatapos ng laban na ito, ang lalaking minamaliit lang ng lahat bilang duwag, ang kitchen helper na tagabalat lang ng patatas, ay nakuha na ang respeto ng buong unit. Inutos agad ng captain na ilipat siya mula sa kusina patungo sa combat division. Para sa karamihan, proud moment ito, pero si Josek walang naramdamang saya. Ang plano lang naman niya talaga ay tumakas at sumakay ng tren, pero dahil sa isang aksidente, naging war hero pa siya. Ngayon, wala na siyang choice kundi magsuot ng uniform at humawak ng rifle. At dito na nagsimula ang journey ni Josek bilang isang tunay na rebel fighter. Sinamahan niya ang army sa iba't ibang harsh battlefields, lumalaban side by side sa kanyang mga kasama. Dahil sa kanyang unexpected bravery, naging isa siya sa mga pinaka-trusted men ng captain. Isang hapon, pumunta sila ng captain sa tabing ilog para makipag-rendezvous sa dalawang female soldiers. Pero minalas ang mga babae dahil nakatagpo nila ang ilang Russian troops sa gubat. Nahuli ang isa sa kanila. Porsigidong iligtas ang kasama, ang isa pang babae na si Dra ay naglunsad ng surprise attack. Nakabaril siya ng isang Russian pero bago pa siya makadiskarte, may lumitaw sa likuran niya at itinumba siya. Wala siyang nagawa kundi panoorin na barilin at patayin ang kasama niya sa harap mismo ng kanyang mga mata. Dahil sa sobrang galit, bumawi si Dra at pinagbaril-baril ang sundalong umatake sa kanya hanggang sa mauwi ito sa isang intense gunfight sa huling Russian soldier. Samantala, narinig ni na Josek ang putukan kaya kumaripa sila ng takbo papunta sa direksyon ni na Dra. Sa kasagsagan ng laban, naubusan ng bala si Dra. Napansin ito ng veteran Russian soldier pero nagpanggap itong walang alam. Ngumiti ang sundalo, itinapon ang kanyang baril at nag-acting na parang susuko na ito. Dahil sa kaba at panginginig, akala ni Dra ay totoong sumusuko na ito, kaya lumapit siya habang nakatutok ang kanyang baril na wala namang palang bala.
Pero sa isang iglap, naglabas ng kutsilyo ang sundalo at dahan-dahang lumapit sa kanya. Na-freeze si Dra sa takot. Paatras siya ng paatras habang ang Russian ay patuloy ang paglapit na may malamig at malupit na tingin. Pero bago pa man mangyaring masama, dumating sa tamang oras si Josek at binaril ang Russian dead on the spot. Pero laking gulat ni Josek nang mapagtanto niyang ang babaeng nailigtas niya ay ang mismong babaeng nakatagpo niya noong unang beses siyang ma-rescue ng mga guerrillas mula sa mga Russian. Naalala niya kung paano tinignan ni Dra ang sugat niya sa binti at malambing na tinanong kung masakit ba ito. Simple lang yung gesture na yun, pero sapat na para magbigay ng init sa pagod at durog niyang puso noon. Simula noon, hindi na siya nakalimutan ni Josek at ngayon, tadhana na mismo ang muling naglapit sa kanila. Dahil nakitang nanginginig pa rin si Dra sa takot, nakaramdam ng matinding emosyon si Josek. Akala niya ay destiny na ito, na sa wakas nahanap na siya ng pag-ibig. Dahan-dahan siyang lumapit at yinakap si Dra para patahanin ito. Sa sobrang shock, isimusob ni Dra ang mukha niya sa dibdib ni Josek at naiyak. Pero habang yakap-yakap niya ang dalaga, nakaramdam si Josek na may paparating sa likuran nila. Paglingon niya, nakita niya si Tadeus, ang mismong lalaking nagligtas sa buhay niya noon. Biglang kumawala si Audra sa yakap ni Josek at diretsyong tumakbo sa mga bisig ni Tadeus. Natulala si Josek, ang panandali ang spark ng pag-ibig na naramdaman niya natapos agad bago pa man magsimula. At ang masaklap pa, ang lalaking kumuha sa puso ng babaeng gusto niya ay ang kanya ring sariling tagapagligtas. Ang tingin ni Tadeus sa kanya ay halo-halong pangunawa at tila panunumbat. Bago pa man sila makapagsalita, may namataan silang grupo ng mga Russian soldiers sa malayo. Agad silang naghanda para lumaban. Dumating din ang captain para rumisponde at nauwi ito sa isang matinding bakbakan. Surrender and we'll let you live! Pero dahil sa sobrang dami ng kalaban, napatay ang isang kasama nila. Sa gitna ng kaguluhan, inutos ng captain kina Audra at sa boyfriend nitong si Tadeus na mag-retreat na habang siya at si Josek ang maiiwan para mag-cover sa pagtakas nila. Matapos ang isang desperadong labanan, naubusan ng bala sina Josek at ang captain kaya naman nahuli sila ng mga Russian. Dahil gusto pang mabuhay, kusang binitawan ni Josek ang kanyang rifle. Pinakiusapan pa niya ang captain na wag nang lumaban dahil para sa kanya, ang pagsuko ay hindi laging nangangahulugan ng pagiging duwag. Pero ang captain na matagal nang tanggap ang kamatayan ay hindi yuyuko kahit kanino. Tinignan niya si Josek ng may pandidiri at galit dahil sa kahinaan nito at sinuntok siya ng malakas sa mukha. Sa sumunod na sandali, isang Russian soldier ang humampas sa captain gamit ang dulo ng baril kaya ito nawalan ng malay. Dinala sina Josek at ang captain sa isang prisoner camp dahil ang captain ay isang commander sa Polish uprising. Personal siyang kinakausap ng Russian officer para lumipat sa panig nila. Gusto nilang gamitin ang captain bilang propaganda para sirain ang moral ng mga Polish rebels. Pero kahit anong pilit ng mga Russian, nanindigan ng captain. Dahil dito, ikinulong silang dalawa sa isang cell. Sinubukan ulit mag-explain ni Josek. Wala na tayong bala. Ang pagsuko ay hindi kaduwagan, pagkakataon ito para mabuhay at makalaban ulit sa ibang araw. Hindi ko lang alam kung darating pa ang araw na yun. Hindi nakaimik ang captain. Tinignan niya lang ang mga pangalan ng napakaraming preso na nakaukit sa malamig na pader ng selda. Kinabukasan, isinama sila sa hard labor kasama ang ibang bihag. Makalipas ang isang buwan, nakakita sila ng pagkakataon. Inatake nila ang mga gwardya, ninakaw ang mga armas at nagsimulang tumakas ng walang lingon-likod. Pero sa gitna ng pagtakas, natunugan ng mga Russian sa nakakabayo. Walang laban ng dalawang taong naglalakad lang laban sa mga humahabol na kabayo. Nagsimulang maril ang mga Russian at tinamaan si Josek habang tumatakbo. Sa kritikal na sandaling ito, pinili ng captain na maiwan para mag-cover sa kanya. Sumigaw ang captain na kailangang magpatuloy si Josek. Kung mabubuhay ka, kailangan mong ipagpatuloy ang laban. Itinaas ng captain ang kanyang baril at pinaputukan ng mga humahabol na sundalo.
Lumingon si Josek ng huling kataonan, mabigat ang loob sa lungkot bago pinilit ang sariling tumakbo palayo. Sa huli, muling nahuli ang captain habang binibigyan ng oras si Josek na makatakas. At gaya ng dati, inalok ulit ng mga Russian, sumali sa army nila at mabubuhay siya. Pero kahit kamatayan na ang kaharap, hindi nag-hesitate ang captain kahit isang segundo. Habang itinatali ang lubid sa sanga ng puno, alam ng captain na ito na ang dulo. Humarap siya sa direksyon ng Poland, lumuhod at nagsimulang magdasal. Ipinagdarasal niya na sana ay makabalik ng ligtas si Józek sa mga rebelde at sana ay tuluyan ng mapalayas ang mga Russian para sa kalayaan ng kanilang bayan. Hindi pa pala nakakalayo si Józek. Nakatago siya sa likod ng mga puno at walang magawang napanood kung paano pinatay ang captain, ang taong nagligtas sa buhay niya. Sa sandaling yun, ang lalaking dati ay gusto lang tumakas at mamuhay ng tahimik. Sa wakas ay natauhan na. Hanggat ang mga Russian ang namumuno, walang kapayapaang magaganap. Sumumpa siya sa sarili na itutuloy niya ang laban para sa dangal ng captain, para sa kalayaan at para mabawi ang sarili niyang dignidad. Maging ang Russian officer ay humanga sa tapang ng captain, kaya bago sila umalis, inutos niya sa kanyang mga tauhan na ilibing ito ng maayos. Nang mawala na ang mga Russian, lumabas si Józek mula sa pinagtataguan niya. Sugatan at nanginginig. Pinilit niyang mag-usod ng isang mabigat na bato para itanda sa puntod ng captain. Tulak dito, hila doon gamit ang kanyang damit. Matapos ang parang walang katapusang paghihirap, nailagay din niya ang bato sa ibabaw ng libingan. Sa wakas, nakabalik din si Józek sa Polish resistance camp. Dahil walang anesthesia sa hospital, kinailangan niyang tiisin ang matinding sakit habang inooperahan siya ng mga doktor. Habang nakahiga, napansin niyang may isang nurse na nakatingin sa kanya mula sa kabilang dulo ng kwarto. Pagtitig niya, nakilala niya si Dre, ang babaeng hindi nawala sa isip niya kahit alam niyang may iba na itong mahal. Ang makita itong muli ay nagdigay ng panandaliang warmth sa kanyang puso. Pero sa tindi ng halo-halong sakit at saya, sumigaw siya sa sobrang sakit at nawalan ng malay. Ilang araw ang lumipas. Nang makagalaw-galaw na siya, hinanap niya agad si Dre para tumulong sa maliliit na gawaing kaya niya. Alam niyang mahal na mahal nito ang kanyang boyfriend, pero hindi niya napipigilan ng sarili na gustong laging malapit sa kanya. Sa paglipas ng panahon, napansin ni Józek na parang laging malungkot si Dre. Nawala na ang mga ngiti nito at laging bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha. Sa isang dance event sa field hospital na layong pasayahin ang mga sundalo, inimbita ka ni Józek si Dre na magsayaw. Pero wala pang 10 segundo ang music, biglang tumalikod si Dre at umalis ng walang pasabi. Habang pinapanood siyang lumayo, nakaramdam ng self-mockery si Józek. Naisip niya na baka hindi na lang dapat siyang naging epal sa buhay ng dalaga. Kinaumagahan, lumapit siya para mag-apologize at tahimik na lumipat ng table para bigyan si Dre ng space. Pero habang tumatayo siya, napansin niyang may isang batang paslit na biglang sumulpot at nagnanakaw ng kanyang breakfast. Mabilis itong nahuli ni Józek pero pinigilan siya ni Dre. Nang malaman nilang ang bata ay isang ulila na walang matuluyan, hindi ito matiis ni Dre. Sinubukan niyang ayusin ang buhok ng bata pero nanlaban ito at itinulak pa siya sa lupa. Sa tindi ng stress at lungkot na nararamdaman, binitawan ni Dre ang gunting at umiyak na lang habang nakasandal sa puno. Matapos umalis ni Dra, si Józek naman ang kumilos. Binigyan niya ng sapatos ang bata at kinuha ang gunting para gupitan ito. Naramdaman ng bata ang bait ni Józek kaya naman naging behave na ito. Sa mga sumunod na araw, hindi na namilit si Józek na mapalapit kay Dra. Sa halip, ibinuhos niya ang oras niya sa pag-aalaga sa batang ulila at doon nila nahanap ang sandaling kaligayahan sa gitna ng giyera. Isang umaga, laking gulat ni Józek nang si Dra na mismo ang unang lumapit sa kanya. Ang tatlo, sina Dra, Józek at ang bata ay nagkaroon ng isang bihirang moment ng kapayapaan habang nagre-relax sa damuhan. At nang gabing yun, mas lalong nabigla si Józek nang tahimik na tumabi si Dra sa kanyang higaan. Walang salita, hinubad ng dalaga ang kanyang coat at niyakap si Józek mula sa likod hanggang sa pareho na silang makatulog. Kinaumagahan, sa wakas ay nagbukas na ng puso si Dra. Ipinagtapat niya kay Józek na habang nakakulong ito sa Russian camp, ang boyfriend niyang si Tadeusz ay napatay daw sa gyera.
Yun pala ang dahilan kung bakit siya sobrang tahimik at wasak na wasak nitong mga nakaraang araw. At dahil wala nang nakaharang sa kanila, tuluyan ang naging magkarelasyon sina Yosek at Dra. Pero gaya ng dati, ang kaligayahan ay panandalian lang. Makalipas ang ilang araw, gumaling na si Yosek at handa na siyang bumalik sa front lines. Noong pupunta na siya sa ospital para magpaalam kay Dra, wala itong. Sabi ng isang kaibigan, nagpapatuyo lang daw ito ng mga kumot sa burol sa likod ng ospital. Pero agad na nakaramdam ng kaba si Yosek dahil sa weird na ekspresyon ng babae. Kumaripas siya ng takbo papunta sa burol at doon, ang kinatatakutan niya ay nagkatotoo. Nakita niya si Dra pero hindi ito nag-iisa. Katabi niya si Thaddeus. Buhay na buhay. Ang lalaking ibinalitang patay na ay milagrong nakaligtas at bumalik. Napako sa kinatatayuan si Yosek sa hindi makapaniwalang nakikita. Akala ni Dra ay namamalikmata lang siya nang makita ang kanyang patay na lover. Sa sobrang shock, hinawakan pa niya ang mukha nito para masiguro kung totoo ba ito. Pero nang ma-realize niyang hindi ito panaginip, linamon siya ng panik at kaba. Dali-dali niyang kinuha ang kanyang mga gamit at tumakbo palayo sa sobrang kalituhan. Hindi naintindihan ni Thaddeus ang nangyayari kaya sinundan niya si Dra. 2 oras niyang kinulit si Dra kung bakit siya iniiwasan, kung bakit matapos niyang makipagpatayan para lang makabalik sa kanya ay puro guilt at takot ang nakikita niya sa mga mata nito. Hanggang sa hindi na nakatiis si Dra at inamin ang katotohanan. Nang makita ko ang pangalan mo sa death list, gumuho ang mundo ko. Hindi ako makahinga sa sobrang lungkot, kaya tinanggap ko ang pag-ibig ni Yosek para lang magkaroon ako ng rason na mabuhay. Pero ngayon nagbalik ka mula sa kamatayan. Sabihin mo sa akin, ano ang dapat kong gawin? Natigilan si Thaddeus. Tila pinaglaruan silang lahat ng tadhana. Sa eksenang yun, lumitaw si Yosek. Nagkatitigan ng 2 lalaki. Walang nagsasalita, puro tensyon lang. Humarap si Thaddeus kay Dra at mahinang sinabi, "Nangako ako sa iyo na babalik akong buhay at ginawa ko yun. Ibinigay ko ang lahat para matupad ang pangakong yun." Pagkatapos nun, umalis siya na punong-puno ng galit. Nagpaalam din si Dra kay Yosek at humingi ng oras para mag-isip. Masakit man, binitawan siya ni Yosek. Pagbalik ni Yosek sa frontline, laking gulat niya na nandun din si Thaddeus, ang karibal niya, na walang tigil sa paninigarilyo habang nakatitig sa kawalan. Hindi sila nag-uusap. Ramdam lang ang bigat sa pagitan nilang dalawa. Biglang umatake ang mga Russians. Nag-order ang commander na mag-retreat mula sa unang trench patungo sa pangalawa. Hindi dahil sa takot, kundi dahil may itinanim silang mga pampasabog sa unang linya para wasakin ang mga Russians pagpasok nila. Pero nang ibibigay na ang order na pasabugin ito, hindi gumana ang detonator. Naputol pala ang wire dahil sa mga nauunang bombardment. Habang papalapit na ang mga Russians sa second trench, biglang itinapon ni Thaddeus ang kanyang sigarilyo, inilabas ang kanyang pistol at lumabas sa taguan. Desidido siyang ayusin ang detonator mag-isa. Gumapang siya sa gitna ng ulan ng bala at putikan hanggang sa mahanap ang putol na wire. Sa kabilang banda, walang tigil sa pagpindot ng trigger ang operator sa second trench. Hindi alam ang nangyayari sa labas. Sa mismong sandali na pinagdugtong ni Thaddeus ang wire, sumabog ang lahat. Isang dambuhalang pagsabog ang tumapos sa mga Russians sa unang trench, pero dahil doon, tumalsik din si Thaddeus at nagtamo ng malalang sugat. Nakahandusay siya sa lupa, halos hindi na makahinga habang dahan-dahang nawawala ang kanyang malay. Sa loob ng trench, natigilan si Yosek. Alam niya sa sarili niya na kapag hinayaan niyang mamatay si Thaddeus, magiging kanya na si Dra habang buhay. Pero sa huli, hindi niya kayang talikuran ang konsensya niya. Luwabas siya ng trench at kumaripas ng takbo papunta sa gitna ng bakbakan. Sabog dito, sabog doon, pero hindi siya huminto. Nang maabot niya si Thaddeus, yinugyug niya ito ng yinugyug hanggang sa magmulat ang mga mata nito. Maya-maya pa, may sumabog na naman sa malapit.
Instinctively, dapa si Josek sa ibabaw ni Tadeus para protektahan ito. Pero galit na itinulak siya ni Tadeus. Minura-mura pa niya si Josek, ang lalaking umagaw daw sa mahal niya. Sinubukan ni Tadeus na gumapang mag-isa pabalik sa trench, pero sa tindi ng sugat niya, hindi na niya kaya. Kahit na inaapi at nilalait siya, hindi niya iniwan si Tadeus. Inilagay niya ito sa kanyang likuran at lumakad sa gitna ng gyera. Isang shell ang sumabog sa malapit, kaya tumalsik silang dalawa, pero paulit-ulit na tumayo si Josek. Gamit ang sheer willpower, dinala niya si Tadeus palayo sa panganib. Sa sobrang galit ng Russian commander dahil sa dami ng namatay niyang tauhan, inutusan niya ang kanyang artillery na direktang bombahin ang dalawang lalaking nasa open field. Walang tigil ang ulan ng bala at pagsabog, pero hindi sumuko si Josek. Pasuray-suray siyang naglakad hanggang sa makarating sila sa safety at nadala niya si Tadeus pabalik sa ospital. We'll get him. Come on, come on. Nang makita ng babae ang kanyang kasintahan na duguan at nag-aagaw buhay, natigilan siya sa kilabot at sa sandaling yun, nakapili na siya. Humarap siya kay Josek at mahinang binigkas ang dalawang salita. I'm sorry. Pinili ni Dra si Tadeus. Wasak ang puso at durog ang pagkatao. Nanatiling tahimik si Josek bago dahan-dahang tumalikod at naglakad palayo. Pagbalik niya sa trenches, sinalubong siya ng kanyang mga kasamahan na kumakanta ng isang battle song bilang parangal sa kanya. Maging ang commanding officer ay nagsalute sa kanya ng may matinding respeto. Ang lalaking dati ay walang ibang hangad kundi ang tumakas, ngayon ay nakuha na ang paghanga ng lahat. Nawalan man si Josek ng pag-ibig, nakuha naman niya ang kanyang karangalan habang iniisip kung paano pinaglaruan ng tadhana ang buhay niya. Isang mapait na ngiti na lang ang nagawa ni Josek at dito nagtatapos ang pelikula, mga karikap. Kung nagustuhan nyo karikap ang movie recap natin ngayon, ay inaanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ang notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli!